Nagsubok na ako ng ibang value. Na sinubukan ko sang i-fix muna. Value niyan 2.7. 2.7. Ngayon, subukan natin sukatan. Sinukat ko kanina ito sa may kabila, guys. Nasa 0.3 yung bias nito. Yung biosimeter nasa 0.3. Nakinalas ko lang para safe habang nagto-troubleshoot tayo dito. Ngayon, subok natin ng 2.7. Subok natin. So, plug in. Tapos, obserbahan natin kung iinit o hindi. Ayan. Mag-on na. Ayan o, hindi na siya umiinit o. Kanina niya, pag on mo pa lang, ramdam mo na agad yung init. Ito, wala na oh. Welcome to my vlog. Ayun, for today's video, ito na, part 2 na ng vlog natin dito sa may CE series. Yan, pasensya na kayo, medyo maingay. Ito na, part 2 na ng CE7 amplifier na nireview natin nung nakaraan. Ito, bali, re-repair natin siya. Yun nga sabi ko, yung kabila is good, yung kabila is umiinit. So ngayon, babanatan na natin to. Baka banatan pa ng iba. Babaklasin ko lang itong board, guys. Tapos, and then, re-repair. Ipapakita ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo yung mga pinapapalitan ko. Para hindi na umaba yung video natin. Yan, hindi naman ako kasi nagtututorial ng full eh. Yung bigay ideya lang yung akin. Kasi ayaw ko ng mahaba na video. Hindi ako naka-set up yung camera ko rito eh. So ngayon, stay tuned lang kayo guys kasi babaklasin ko lang itong board. Baklas ko na yung board, ito to. Yan, baklas ko na. Tapos baklas ko na rin yung trimmer. Value nito 3.3. 332. Pasensya na kasi kamay natin ha. Puro kalyo sa kakabunot ng pyesa. Ano, 332, 3.3 yung value niya. Tapos yung naka-indicate dito sa my board is sana ba? Yan, 3K. Yan, tapos nagsubok na ako ng ibang value. Na sinubukan ko sang i-fix muna. Value niyan 2.7. 2.7. Ngayon, subukan natin sukatan. Sinukat ko kanina ito sa may kabila, guys. Nasa 0.3 yung bias nito. Yung biosimeter nasa 0.3. Nakinalas ko lang para safe habang nagto-troubleshoot tayo dito. Ngayon, subok natin ng 2.7. Subok natin. So, plug in. Tapos, obserbahan natin kung iinit o hindi. Balik ko lang yung mga kable. Ito lang ha. Pa naiwan. Tara, isa speaker. Pwede na yan. Ngayon, pakita ko sa inyo. Ayan. Mag-on na. Matagal lang yung pagtanggal ng protect niya. Yung delay niya matagal. Na mas maganda. Obserbahan ko Ito, hindi na. Ayan o, hindi na siya umiinit o. Kanina niya, pag on mo pa lang, ramdam mo na agad yung init. Ito, wala na o. Ito na yung tinanggal ko Wala na, hindi siya umiinit o. Ngayon, sukat ako. Tama, wala pang heatsink yan, hindi na umiinit. Samantala nung kanina may heatsink yun, sobrang init. Ito, naka-range tayo sa may 2.5. Baliktad. May bias naman na ito Ilan natin alam kung ilan. Ayan, mababa. Halos nasa kulang-kulang 0.2. Ngayon, itataas ko pa ng konti yan. Gagawin ko siya mga 2.5 or 3. Katulad din sa may kabila or ibababa ko ng konti. Pero in terms sa init, wala na Yan, ito kadalasan talaga nasisira. Kaya sabi ko kay sir, hindi ko na ibabalik ito. Kasi kahit palitan natin ng kwanto, kahit palitan natin ng trimmer pa rin, hindi pa rin tatagal yun. Kasi mga trimmer ngayon, mabilis masira. Ngayon, ipipix na lang natin ito. Same din yan, gagawin ko dyan sa kamay kabila mamaya. Para pares na sila kuhain. Kasi pag ginawa ko ito, yung kabila hindi. Mga ilang buwan lang, yung kabila naman masisira niyan. So ngayon, off ko muna. Ayun may ilang minuto na tayong isasalita Pero yung init wala Wala kang maramdamang init. Wala pang heatsink yan. Kasi mababa. Pwede na yan under na yan ganyan. Kaso lang mahina yan. Pero hindi siya mainit. Kasi nasa kulang-kulang 0.2 Tataas lang natin konti. Ngayon, susubok tayo ng 2.7 kanina yun
mga kwan sana, subukan ko ng 2.2. Kung tataas yung bias or bababa, 2.2. Ngayon lang naman yung pag-calibrate niyan eh. Dagdag bawas lang naman eh. So ngayon stay tuned lang. Ito, napalitan ko na ng 2.2 yan, tatlong red. Yung tinanggal natin is 2.7. Red, violet, red. Ngayon check natin ulit. Tingnan natin kung ano mangyari sa bias niya. Ngayon, ayan. Una. Yun, nag-relay na parehas. Yun, sukat tayo ulit. Kung tataas siya or hindi. Nawala ng bias. Nawala oh. Ibig sabihin, panyan. Kailangan natin tasan yung 2.7. Gawin natin mga 3K. Kasi 3K naman naka-indicate dyan eh. Ano, 3K yan. 3.3 sa my trimmer. Pero yung naka-indicate sa board is 3K. Sa 3.3, sa may 2.7 kanina, halos na sa 0.2, pwede na. Tasan na lang natin to. Gawin natin mga, bukan natin yung 3K. Teka lang ha. Palitan ko na yung kwan dyan, resistor. Yung 2.2 tinanggal ko na. Tapos subok tayo ng 3K. Dahil wala akong mismong 3K na resistor, ang gagawin ko is 1.5. Dalawang 1.5. Subok natin kung aangat yung bias niya or bababa lalo. Sa 2.7 kanina nasa halos 2.5 eh, 0.25 eh. Ngayon, nung naging 2.2, lalong bumaba eh. Ngayon, balik natin sa taas. Tignan natin kung tataas siya. Ngayon, ayan. Pero hindi na siya umiinit oh. Hindi katulad kanina. Kanina niya, pag on pa lang eh, nilalagnat na agad eh. Ayan, wala nang heatsink yan eh. Ngayon, sukat ulit tayo. Dito. Ngayon oh, tumaas na oh. Sapol sa 3K oh. Pantay na pantay sa kabila yan. Ayun oh. Nasa 0.3 yan. Sapol na sapol. Ayun, pakita ko sa inyo ah. Teka lang. Ayun, ibabalik ko ito. Babalik ko itong supply dito. Tapos sukatin natin ito. And then yung ito, kumpara natin. Kasi ito good ito eh. Ayun, pakita ko sa inyo ha. Switch on. Yan, nakakabit na parehas. Antay na yan. Kasi ipipix na rin natin yung kabila. Ito yung kabila ha. Pasensya na kayo, one man game tayo eh. Baliktarin ko lang yung test prod. O yan o. Diba? Ayan, nasa 0.3 yan. Ayan, ito kabilang channel to. Hindi pa nakapix yan ha. Ayan o, dilaw pa yung trimmer nya o. Ito, naka-fix ko na. Dalawang 1.5, 3K yung value nyan. Kasi nga, sabi ko, wala akong 3K mismo na value eh. Kaya nag-series ako, nagiging 3K pa rin naman yan kasi 1.5 eh. Ito naman yung bias nya. O. Ba? Sapol na sapol sa kabila. Tapos, yung init, wala na yan. O, yan na yung ipipix bias ko. Ano, buburahin ko pa ba yung value nyan? Ang gagawin na lang, ganun din yung gagawin ko rin sa kabila. Pasensya na kayo, medyo maingay din. Ang gagawin natin sa kabila, ganito rin to. Off natin, wala na oh, hindi na lalagnat to. May thermometer ako rito, kaso walang baterya. Pero okay na. Kita nyo naman yung biasing nya eh. Ayun ang gagawin ko, babaklasin ko na rin yung isa niyan. Tapos ipipix natin para siguradong matibay na. Ito, yan, ulitin natin ha. Yung sa may 2.7 kanina, nalos na sa, pwede na ngayon eh, para sa akin, pwede yung halos na sa 0.25 na yun eh. Kaso lang, medyo, pag nasa low volume yung amplifier mo, medyo ngunguin nating niya, or medyo hindi siya ganun kalakas. In terms sa medyo mataas-taas ng konti, malakas pero medyo mainit ng konti. Pero hindi naman yung totaling katulad ng nilalagnat ha. Ngayon, stay tuned lang kayo. Ikuhan ko lang ito. Babaklasin ko lang tong isa oh. And then ito,
Yan na yan siguro. Ano, nakakatawa ba pag ganyan yung sitwasyon? Hindi na yan, yan na yan. Putik na yan. So ngayon, stay tuned lang. Palitan ko na rin yung isa. Hindi ko na pinakita yung video para hindi na umaba yung pagbablog natin. Ayan o. Dalawang 1.5 na rin. Hindi pa ako nakabili ng 3K na saktong resistor eh. Kaya nag-series na lang muna ulit tayo. Yan, 1.5, 1.5, 3K. Ito na, nakabalik na. Yung isa, naibalik ko na rin sa may heatsink. Ngayon, titesting na natin ulit to. Ilagay natin ng audio. Kung tingin ko okay na to. Hindi naman na umiinit ito eh. Pero plug-in muna natin ulit. Teka lang ngayon ito naka-plug-in na. Rectang 220. Naka-plug-in na yan. Switch on natin. Yung itong side na to naka-kwanto, naka-protect. Kasi nga umiinit. Ito is good. Pero sinabay na rin natin yung pag fix. Ito. Yan, nag-relay parehas. Matagal lang yung delay ng kanya, protect nya. Tagal mawala oh. Nauna yung relay pero yung protect matagal mawala yung ilaw nya. Tama bakit ganun yung disenyo nito. Oh, yan na. Wala na oh. Ang una nito, pagka on pa lang eh ramdam mo na agad ang init eh. Ito wala na. Oh, ito yung pinapalitan natin. 3.3 ito eh. 332. Ayan. Wala na oh. Ngayon lalagyan ko lang ng speaker tapos patugtugin natin para masabi talaga na normal na. Baka sabihin nyo eh gawa-gawa ko lang na hindi na umiinit. Lagyan ko lang ng audio. Teka lang pala guys, bago natin lagyan ng speaker, sukatan muna natin ulit ng voltahe or bias kung pantay sila parehas kasi parehas na sila naka-fix eh, para malaman natin na pantay talaga siya sa kabila. Ito, naka-range ng 2.5 yung tester natin ulit. Medyo mag-ingat lang tayo kasi naka 220 na ito. So ayan oh. Katulad lang ng unang may trimmer yan. Tapos itong sa kabila, oh, pares lang oh. Yan. Ito sa kabila to, ito yung kabila oh. Oh, di ba? Pares na. Nung tinister ko ito guys, itong trimmer na ito, siya. Hindi na talaga pantay. Yung kabila okay pa. Yung kabila baldado na. Pero yung kabila na yan, hindi na rin tatagal yan. Sigurado bibigay na rin yan. So ngayon, lagyan ko lang ng speaker. Lagyan ko na ng speaker yung amplifier natin na C7. Para matapos itong walang kwenta vlog natin. So meron marami pa tayong susunod. Tapos ang ginamit ko na speaker is ito, yung Atomic na D12. Pasensya na kayo sa may background natin, medyo tambak pa rin talaga. Tapos isang tweeter sa taas para naka-stereo na tunugan tayo. Kabilang channel high, kabilang channel is bass. Tapos naka-stereo setup tayo. Wala tayong processor. Pasensya na kayo, medyo mahina talaga ito kasi wala pang processor eh. Laptop lang, rectang laptop lang tayo. Teka lang. Plug in, switch on. Nauna yung relay oh. Nauna yung trigger ng relay kaysa ilaw ng protect nya. Ayan, normal na. Ngayon, naka-play na yung laptop natin. Ito, high ito, channel 2. Ayan. Ito yung ito yung umiinit oh. Ito hindi na umiinit oh. Wala na kinit-init yan. Tsaka may audio na rin, wala na rin yung protect nya. Tapos ito naman yung low, yung channel 1 natin. Mahina no? Ganyan talaga yung power amp pag walang processor eh. Mahina yung audio source na pumapasok. Kaya kailangan mo ng processor para mag-boost yung
signal. Ha? Okay na. Kwanto yung kapon na dinala. So ayun guys, okay na to. Nawala na yung init niya, and then wala na yung protect, naka-fix na rin. Ayan nyo kung hindi pa makuha agad ng mayari ito, may set up ko na maayos na merong processor. Yung makita nyo yung magandang tugtugan. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Ayun, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, una, shop natin. Sa mga gustong magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City. Number 41, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Ang social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, siyempre, paki-follow and then paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. Yan. YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, hit mo yung yan, kung may kampana dyan sa ilalim. Yan mismo, yung bell na yan, pinutin mo yan. Yan, napindot mo na. O yan, sige, pinutin mo. Yan, pag napindot mo na yan, may makikita kang may lalabas na all dyan. Pindutin mo yung all. Yan, pag napindot mo yung all, yun, sigurado, araw-araw ka mabibisit. Alam mo bakit? Kasi araw-araw ako nag-upload ng mga walang kwentang video. Kaya araw-araw ka mabibisit. Ayun lang, ingat, God bless, and then peace atin lahat.